Sa ngayon, sa pagitan ng Iran at Oman, mahigit 1,000 barko ang nakatigil sa karagatan. Hindi sila sira. Hindi sila nawawala. Naghihintay sila. Huminto lang. Mga malalaking tanker ng langis, bawat isa ay mas mahaba kaysa sa 3 larangan ng football, may dalang daan-daang milyong dolyar na halaga ng krudo. Nakatigil sa tubig na parang may pumipindot ng buton. Mga barkong lalagyan na puno ng mga produktong hinihintay ng mga pabrika. Hinihintay ng mga tindahan. In-order ng mga ordinaryong tao. Ilang linggo na ang nakalipas at hindi pa natatanggap. Mga tagadala ng likidong natural gas. Ang mga lumulutang na sasakyang dagat na nagdadala ng panggatong sa mga tahanan sa buong Europa at Asia. Nakaangkla at nakatigil sa maligamgam na tubig ng Golpo ng Oman. Mahigit 1,000 barko. 20,000 mandaragat ang sakay nito. Lahat ay naghihintay. Naghihintay sila dahil 33 kilometro ang layo. Isang distansya na napakaikli na sa isang maaliwalas na araw ay halos makikita mo mula sa isang gilid patungo sa kabila. Isang desisyon ang ginagawa na makakaapekto sa bawat tao sa planetang ito. Hindi lahat ng tao sa gitnang silangan. Hindi lahat ng taong nagmamaneho ng kotse o nagbabayad ng singil sa kuryente. Bawat tao. Ang magsasaka sa kanayunan ng India na ang presyo ng pataba ay tumataas. Ang pamilya sa South Korea na ang singil sa grocery ay tahimik na tumataas sa nakalipas na buwan. Ang manggagawa sa pabrika sa Germany na ang amo ay nag-anunsyo lamang ng 30% surcharge sa enerhiya. Ang driver ng taxi sa Dubai na ang lungsod ay niyanig ng mga drone strike at ang kita ay halos magdamag na nawala. Lahat sila ay konektado dito. Lahat sila ay naghihintay. At ang hinihintay nila ay simpleng ilarawan at halos imposibleng mahirap makamit. Naghihintay sila na ang 33 kilometro ng tubig ay ideklarang ligtas. Naghihintay sila sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. At naghihintay sila upang malaman kung ang isang deadline na inilathala ng Pangulo ng Estados Unidos sa isang social media platform na pinalawig ng 2 beses na ngayon ay nakatakda sa Abril 6, 2026, alas 8 ng gabi Eastern Time, ay sasalubungin ng isang kasunduan o ng pagkawasak. Ito ang kwentong iyon. Mula sa simula. Upang maunawaan kung paano dumating ang mundo sa sandaling ito, kailangan mong magsimula hindi sa digmaan, hindi sa mga misile, kahit na sa politika. Kailangan mong magsimula sa heograpiya. Humugot ng mapa ng gitnang silangan at tingnan ang Persian Gulf. Ito ay isang anyong tubig na hugis patak ng luha na halos napapalibutan ng lupa sa bawat panig. Sa hilaga at silangan, ang Iran. Sa kanluran, ang Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, at UAE. Ito, sa maraming paraan, ang pinakamahalagang anyong tubig sa planeta. Dahil sa ilalim at paligid nito, ay matatagpuan ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga nababawing reserbang langis saan man sa mundo. Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, ang UAE, Qatar, Iran mismo. Sama-sama, ang mga bansang ito ay may hawak na pambihirang bahagi ng napatunayang reserbang langis sa mundo. At sa halos lahat ng bahagi, ang pagdadala ng langis na iyon at ang natural na gas na kasama nito sa ibang bahagi ng mundo ay nangangahulugan ng paglalagay nito sa isang barko. At ang mga barkong iyon ay mayroon lamang 100 palabas. Sa timog silangang dulo ng Persian Gulf, kung saan ang Iran ay nasa isang baybayin at ang Sultanato ng Oman ay nasa kabila. Ang tubig ay lumiliit. Lumiliit ito hanggang 33 kilometro sa pinakamasikip nitong punto.
isang puwang, isang bottleneck, isang choke point. Ito ang kipot ng Hormuz. Sa normal na panahon at sa halos lahat ng kamakailang kasaysayan, ito ay nag-ooperate sa halos normal na panahon. Ang kipot na ito ay isa sa mga pinakaabalang linya ng pagpapadala sa mundo. 130 barko ang dumadaan dito araw-araw. Mga tanker na nagdadala ng krudo patungo sa mga refinery sa Asia, Europa at iba pa. Mga carrier ng LNG na nagdadala ng liquefied natural gas patungo sa mga terminal na nagpapakain sa mga sistema ng pag-init at mga planta ng kuryente mula Tokyo hanggang Rotterdam. Mga barkong lalagyan na puno ng lahat mula sa electronics hanggang sa damit hanggang sa mga produktong pagkain na lumilipat sa pagitan ng mga sentro ng industriya ng Golpo at ng mga pandaigdigang pamilihan ng mamimili na umaasa sa kanila. Sa 33 kilometrong iyon ay dumadaloy ang 20% ng lahat ng langis na ipinagbibili sa planeta. Isa sa bawat 5 bariles. 20 milyong bariles bawat araw. Ang langis na nagpapanatili sa sektor ng pagmamanupaktura ng Japan na tumatakbo. Ang langis na pinoproseso ng South Korea sa mga petrochemical na nagiging plastik at gamot. Ang langis na ginagamit ng China, ang pinakamalaking importer sa mundo, upang mag-fuel sa mga pabrika at planta ng kuryente at mga network ng transportasyon ng pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. At hindi lang ito langis. 40% ng liquefied natural gas sa mundo ang dumadaan sa kipot na ito. Ang Qatar lamang, ang maliit na peninsula na nakausli sa Golpo mula sa silangang baybayin ng Saudi Arabia, ay isa sa pinakamalaking tagaluwas ng LNG sa mundo. At halos lahat ng mga iniluluwas nito ay dumadaan sa Hormuz. Nang magmadali ang Europa, napalitan ang mga supply ng gas ng Russia pagkatapos ng 2022. Ang Qatar ay naging isang kritikal na alternatibo. Ang alternatibong iyon ay lubos na nakasalalay sa pananatiling bukas ng kipot na ito. Sa loob ng mga dekada, itinayo ng mundo ang sistema ng enerhiya nito sa pag-aakalang magagawa nito. Napakalalim, napakatatag, at napakawalang halaga ang palagay na karamihan sa mga taong nagtatrabaho sa mga pamilihan ng enerhiya, sa pagpapadala, sa industrial na pagmamanupaktura. Karamihan sa kanila, kung tatanungin mo sila, 5 taon na ang nakalilipas kung ano ang kanilang pinakamalaking sistematikong panganib, ay babanggitin ang Hormuz. At saka sasabihin, ngunit hindi ito kailanman magsasara. Ang mga kahihinatnan ay magiging napakatindi. Walang sino man ang talagang gagawa nito. Hindi sila mali tungkol sa mga kahihinatnan. Mali sila tungkol sa hindi kailanman. Upang maunawaan kung ano ang nagbago at bakit, kailangan mong maunawaan kung ano ang nangyayari sa mga linggo bago ang Pebrero 28, 2026. Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing tensyon sa geopolitics ng gitnang silangan ay ang programang nuklear ng Iran. Ang Iran ay nagpapayaman ng uranium. Ang proseso na, kung gagawin ng sapat, ay gumagawaan ng material na kailangan para sa isang sandatang nuklear. Ang Estados Unidos, Israel, at karamihan sa kanlurang mundo ay sinusubukan sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga parusa, diplomasya, at panapanahong mga banta na pigilan ang programang pagpapayaman na iyon o kahit man lang pigilan ito. Nagkaroon ng isang kasunduan noon, ang Joint Comprehensive Plan of Action, na nilagdaan noong 2015 kung saan sumang-ayon ang Iran sa mga limitasyon sa aktibidad nito sa nuklear kapalit ng pag-alis ng mga parusa. Umatras ang Estados Unidos mula sa kasunduang iyon noong 2018. Unti-unting binawi ng Iran
ang mga pangako nito bilang tugon. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 2020, ang pagpapayaman ng uranium ng Iran ay nasa mga antas na inilarawan ng mga internasyonal na monitor bilang lubhang nakababahala, at ang sitwasyong diplomatiko ay naging tensyonado sa loob ng maraming taon. Ngunit pagsapit ng unang bahagi ng 2026, may isang mahalagang nangyayari. Nagpatuloy ang mga pag-uusap. Ang Oman, ang maliit na sultanato sa bukana ng Persian Gulf, na may mahabang tradisyon ng tahimik na diplomatikong pamamagitan, ay nag-host ng mga negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng Iran at Amerika. Ang mga pag-uusap na iyon, ayon sa lahat ng mga taong kasangkot sa mga ito, ay mas maayos kaysa sa inaasahan ng sinuman. Noong Pebrero 27, 2026, nagbigay ng isang press conference ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Omani. Sinabi niya na isang tagumpay ang naabot. Sumang-ayon ang Iran sa prinsipyo na hindi kailanman mag-iimbak ng enriched uranium na lampas sa mga pangangailangan ng enerhiya ng sibilyan. Tinanggap ang buong beripikasyon ng International Atomic Energy Agency. Isang ikalawang round ng mga pag-uusap. Ang round na magsasalin ng mga prinsipyong ito sa isang formal na kasunduan ang nakatakdang isagawa sa ikalawa ng Marso sa Geneva. Sinabi niya na ang kapayapaan ay abot kamay na. Ang mga salitang iyon ay ipinalaganap sa buong mundo. Gumalaw ang mga pamilihan. Huminga ng malalim ang mga diplomat. Ang mga taong nagmamasid sa sitwasyong ito sa loob ng maraming taon ay hinayaan ang kanilang mga sarili ng maingat na makaramdam ng parang pag-asa. Pagkalipas ng 15 oras, bumagsak ang mga bomba. Noong ika-28 ng Pebrero, naglunsad ang Estados Unidos at Israel ng isang koordinadong operasyong militar laban sa Iran. Operation Epic Fury, tawag nila rito. Tinamaan ng mga airstrike ang mga pasilidad ng militar sa buong bansa, mga instalasyon ng radar, mga depot ng misil, mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga istruktura ng command. Tinarget ang mga nuclear site. At sa mga pag-atake, napatay ang kataas-taasang pinuno ng Iran, si Ali Khamenei, na namuno sa bansa sa loob ng 35 taon. Ito ang unang pagkakataon na ang isang nakaupong pinuno ng estado ay napatay ng isang operasyong militar ng ibang bansa simula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Omani na gumugol ng ilang buwan sa pagbuo ng mga negosasyong iyon, na tumayo sa harap ng mga kamera noong nakaraang araw at inihayag na ang kapayapaan ay abot kamay na, ay nagsabi pagkatapos na siya ay nadismaya. Ang aktibo at seryosong diplomasya na iyon ay nasira. Ang mga negosyador ng Iran na naghahandang lumipad patungong Geneva para sa ikalawang round ng mga pag-uusap ay sa halip ay nagtago mula sa mga pag-atake sa Tehran. Walang Marso 2. Mabilis at malawak ang naging tugon ng Iran. Naglunsad ng mga misil at drone patungo sa mga instalasyon ng militar ng US sa buong rehiyon, sa Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, Iraq at Jordan. Ang mga lungsod ng Israel ay dumanas ng patuloy na pagputok. Ang mga pag-atake ay malawak, sinadya at idinisenyo, hindi lamang upang magdulot ng pinsala sa militar, kundi upang magpadala ng mensahe sa bawat bansa sa rehiyon na nagpapahintulot sa mga puwersang Amerikano na gumana mula sa lupa nito. Hindi ka rin ligtas dito. Ang Dubai, isa sa mga pinakabinibisitang lungsod sa mundo, isang lugar na gumugol ng mga dekada sa pagbuo ng sarili, bilang simbolo ng katatagan at kasaganaan sa isang hindi matatag na rehiyon.
ay tinamaan. Nasunog ang mga hotel. Ang Dubai International Airport, isa sa mga pinakaabalang paliparan sa mundo, ay nasira at pansamantalang isinara. Ang mga turista, expatriates, at mga manlalakbay na negosyante na nasa lungsod ay natagpuan ang kanilang mga sarili na na-stranded sa isang lugar na biglang hindi nakatulad ng kumikinang at mapayapang sentro na kanilang narating. At isinara ang kipot ng Hormuz. Inanunsyo ng Iranian Revolutionary Guard Corps na walang barkong papunta o pabalik sa mga daungan ng Estados Unidos, Israel o ng kanilang mga kaalyado ang papayagang dumaan. Ang mga barkong sumubok na dumaan nang walang pahintulot ng Iran ay tinanggihan. Ang ilan ay direktang tinarget. Mahigit 20 barkong pangkalakal ang nabangga sa mga unang linggo ng tunggalian. Isang barkong pangkargamento na may bandila ng Thai ang inatake. Iniwan ng mga tripulante nito at kalaunan ay sumadsad sa isang isla ng Iran. Isang tanker ng langis sa Kuwait na puno ng kargamento ang tinamaan ng isang drone strike habang nakaangkla sa daungan ng Dubai na nagdulot ng pangamba sa isang mapaminsalang pag-apaw ng langis sa isa sa mga pinakaabalang daungan ng Golpo. Ang 130 barko sa isang araw ay naging mas mababa sa 6. Nagsimula na ang pinakamalaking pagkagambala sa supply ng langis sa kasaysayan ng pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ang mga sumunod na bilang ay nakakagulat at mabilis silang dumating. Ang langis na ipinagbibili sa humigit kumulang $75 bawat bariles noong mga araw bago ang mga welga ay agad na nagsimulang kumilos. Sa loob ng unang linggo, lumampas ito sa $100, isang antas na hindi nito naabot simula noong 2022. Sa tugatog nito, ang krudo ng Brent ay umabot sa $100 at $26 kada bariles. Ngayon, ang mga numerong iyon ay maaaring mukhang abstrakto. Kaya't isalin natin ang mga ito. Ang bawat dolyar ng patuloy na pagtaas sa pandaigdigang presyo ng langis ay nagdaragdag ng humigit kumulang 2 hanggang 3 sentimo kada litro sa halaga ng gasolina sa bomba. Sa $100 at $26 kada bariles. Kumpara sa $75 bago ang digmaan, iyon ay isang pagkakaiba na mahigit $50 kada bariles. Ibig sabihin, nasa pagitan ito ng $1 at kalahating dolyar kada litro na idinagdag sa mga gastos sa gasolina. Sa bawat bansa, para sa bawat driver, para sa bawat negosyong naghahatid ng mga kalakal sa pamamagitan ng kalsada o himpapawid o dagat. Ngunit ang mga gastos sa gasolina ay ang pinakanakikitang bahagi lamang nito. Ang langis ay hindi lamang kung ano ang pumapasok sa tangke ng iyong sasakyan. Ito ang hilaw na material para sa mga plastik, ang packaging sa halos lahat ng iyong binibili. Ito ang feedstock para sa mga pataba. Ang mga nitrogen compound na ginagamit ng modernong industrial na pagsasaka upang palaguin ang pagkain na kinakain ng 8 bilyong tao. Kung walang abot-kayang pataba, bumababa ang produksyon ng pagkain. Tumataas ang presyo ng pagkain. Sa mga bansang wala ng seguridad sa pagkain, hindi ito isang problemang pang-ekonomiya. Ito ay isang problemang makatao. Ang langis ay kasama sa gastos ng pagpapadala. At kapag tumaas ang gastos sa pagpapadala, tumataas din ang presyo ng lahat ng bagay na naglalakbay sa mga barko. Ang langis ay kasama sa gastos ng pagbuo ng kuryente, sa gastos ng pagmamanupaktura, sa gastos ng konstruksyon, sa gastos ng produksyon at pamamahagi ng gamot. Kapag tumaas ng malaki ang presyo ng langis at nananatili roon, ang presyo ng halos lahat ng iba pa ay susunod din kalaunan. Hindi kaagad. Hindi lahat ng sabay-sabay.
Ngunit patuloy, sa mga paraang pinakamatinding nararamdaman ng mga taong hindi kayang bayaran ito. Ang International Energy Agency, ang katawan na nilikha pagkatapos ng krisis sa langis noong 1973 partikular na upang pamahalaan ang mga sitwasyong tulad nito, ay tumugon sa pagsasara ng Hormuz sa pamamagitan ng pinakamalaking emergency na paglabas ng mga estratehikong reserbang langis sa kasaysayan nito. 400 milyong bariles mula sa mga estratehikong stockpile ng mga bansang miyembro ay inilabas upang mapagaan ang dagok sa mga pandaigdigang pamilihan. 400 milyong bariles ang tila marami. At ito nga, bumili ito ng oras. Pinigilan nito ang pinakamatinding epekto ng supply shock na dumating sa pump at supermarket ng sabay-sabay. Ngunit hindi ito isang solusyon. Isa itong tulay. Ang mga estratehikong reserba ng mundo ay umiiral para sa mga emerhensya at ginagamit ang mga ito para mismo doon. Ngunit limitado ang mga ito. At ang kipot sa record na ito ay epektibong sarado pa rin. Samantala, sa seabed ng kipot ng Hormuz, may isa pang problema na hindi lumalabas sa mga chart ng presyo ng langis. Ngunit maaring maging mas mahalaga kaysa sa alinman sa diplomasya. Bago siya mapatay sa isang airstrike ng Israel noong huling bahagi ng Marso, ang commander ng hukbong dagat ng Iran, si Commodore Alireza Tangsiri, ay nag-utos ng paglalagay ng mga sea mine sa kipot, mga underwater explosive device na nakaangkla sa seabed na idinisenyo upang sumabog kapag nadikit o malapit sa katawan ng barko. Kinumpirma ng mga opisyal ng US ang pagkakaroon ng hindi bababa sa 100 mga minahang ito. Posibleng higit pa. Ang kanilang eksaktong mga posisyon ay hindi pa lubos na nalalaman. Ang infrastruktura ng paglalagay ng mina ay halos nawasak na. Ngunit ang mga mina na nakalagay na ay nananatili sa kanilang kinalalagyan, na nakapatong sa sahig ng pinakamahalagang daanan ng pagpapadala sa mundo. Ang pag-alis ng mga mina sa dagat ay isa sa pinakamaingat at mapanganib na operasyon sa digmaang pandagat. Nangangailangan ito ng mga espesyalisadong sasakyang dagat, mga sinanay na maninisid, mga sasakyang pang-ilalim ng dagat na pinapatakbo ng malayuan at oras. Maraming oras. Kahit na matapos ang isang kasunduang pampolitika, kahit na matapos magkamayan ang magkabilang panig at mag-anunsyo ng tigil putukan, ang pisikal na gawain ng paggawa ng ligtas na kipot para sa malalaking komersyal na sasakyang dagat na dumadaan ay aabutin ng hindi bababa sa ilang linggo. Ito ang detalyeng tinatakpan ng karamihan sa mga saklaw ng diplomatikong sitwasyon. Hindi basta-basta maaaring buksan muli ang kipot na parang ilaw. Kahit sa pinakamagandang sitwasyon, ang muling pagbubukas ay magiging unti-unti, hindi kumpleto at hindi tiyak. Maghihintay ang mga barko. Mag-iingat ang mga kumpanya ng siguro. Magiging maingat ang mga kapitan. At mararamdaman ng kadena ng supply ng enerhiya sa mundo ang mga epekto kahit matagal nang lumipas ang mga balita sa politika. Sa lahat ng ito, naglunsad ang Estados Unidos ng isang formal na kampanyang militar noong Marso 19 upang buksan muli ang daluyan ng tubig. Naglunsad ng mga asset ng hukbong dagat. Tinarget ng mga atake sa himpapawid ang mga instalasyong militar ng Iran sa loob at paligid ng Golpo. Natamaan ang infrastruktura ng paglalagay ng minahan. Ngunit nananatili ang mga minahan mismo at ang prinsipyo ng pagsasara. Ang pagigiit ng Iran na mayroon itong legal at praktikal na karapatan na kontrolin ang daanan ng tubig na ito ay hindi isang bagay na maaari mong sirain gamit ang isang missile.
Formal na ginagawa ang paggigiit na iyon. Ang parlamento ng Iran sa mga linggo mula nang magsimula ang digmaan ay nagtatrabaho sa batas na magpapatibay sa kontrol ng Iran sa kipot, kabilang ang karapatang maningil ng mga bayarin sa transit para sa mga sasakyang dagat na itinalaga nito bilang neutral. Ang nagsimula bilang isang taktika noong panahon ng digmaan ay ginagawang permanenteng posisyong geopolitikal. Ang mga implikasyon nito, kung mananatili man, ay napakalaki. Ang buong istruktura ng internasyonal na batas maritima, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea, na ginagarantiyahan ang karapatan sa inosenteng pagdaan sa mga internasyonal na kipot, ay hahamunin sa pinakamatinding paraan na maiisip. Bawat barkong pangkargamento, bawat tanker, bawat carrier ng LNG na dumadaan sa rutang ito ay sasailalim sa pag-aproba ng Iran, ang bansang kumukontrol sa kipot. Sa katunayan, ay magkakaroon ng permanenteng beto sa ikalimang bahagi ng supply ng langis sa mundo. Hindi iyon isang pansamantalang emergency noong panahon ng digmaan. Iyon ay isang pangunahing restructuring ng pandaigdigang kaayusan ng enerhiya na nagdadala sa atin sa deadline